Breaking na breaking news po ito mga kababayan. Senador Marcoleta kasama po ng Brave 18 Marines at bagong 14 Fearless Marines na dala-dala ang ebidensya at pasabog. SP Cayetano, ready na mga kababayan. Sinisimulan na po ang pag-iimbestiga. Alam nyo po, sa mainstream media, naka-blackout po sila na sinasabi na hindi tuloy ang investigation ng Blue Ribbon Committee. Alam nyo ba mga kababayan, libo-libong mga pulis ang humarang po sa kanila. Si Manong Chavit Singson na isa po sa mga imbitado para magpasabog ng mga anomalya ng mga dawit sa flood control issue na ito. Talagang ginipit mga kababayan. Ngayon po, Senador Marcoleta, nandito na. May pasabog na matindi. Mas matindi pa sa lindol na nangyari sa Mindanao. Ito na po mga kababayan, pakinggan po natin ang pinakakaantay, kinakatakutan na pag-iimbestiga. Dito po mangyayari ang katwiran at katotohanan. Bulaga! Sila Tito Soto, mga mulagat na tuplok na bendalo, lahat po ng Gatchalian Black tumaob dito sa takot. Panoorin po natin ang kapanapanabik na pasabog at pati si Chis Escudero nilabas na ang video. Nako po, kawawa. Yari, ang Judas umiyak dito mga kababayan. Senador Marcoleta, binira ang mga Judas. Ito po ang pasabog natin. Nagulat lahat, pati buong mundo. Nakantabay at talagang viral na viral itong pag-iimbestiga ngayon na talagang pipilitin ng mga buhaya ni Hestas Barabas para pigilan ang pag-iimbestiga ni Marcoleta at ni SP Cayetano, pero hindi sila nagpapigil. Talagang katwiran at batas ang sandigan, walang makakapigil. Ang gigiba ay gigibain. Ang harap gigiba sa Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senador Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4 na kasama natin, papakilala mamaya ni Atty. Levy Baligod, at mamaya ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy nung nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Napaka-delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA. Ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maya naman kayo. Ngayon mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon,
Yung mga naglalabas ng katotohanan ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya ho, yung ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataong to, nais ko lang kilalanin, Attorney Harold Respicio, halika rito. Sumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataong to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na dumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala. At mamaya, ang ating mga sundalong magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakaalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento nito. Individual, iba-iba partisipasyon nila. Ayan mga kababayan, ang mga pasabog dito na kagilag-gilalas na pasabog ng mga Marines kasama nila Marcoleta at ni Mike Defensor. Matindi ito mga kababayan dahil baka ito na ang kahuli-hulihang pagbubulgar ng mga Marines sa kanilang nalalaman. Alam naman natin mga kababayan kung paano nila ginigipit at talagang gagawin lahat ng mga bendalo, hindi lang matuloy ang pag-iimbestiga ni Marcoleta kasama ng Marines at ni SB Cayetano. Itong sila Tuplok mga kababayan, nag-iiyak na sila. Hindi na alam kung ano ang gagawin. Takot na takot mabanggit ang kanilang pangalan. Naku po, eto na. Sa pagpapatuloy po, bibigay ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban. Sa ngayon, ang mga magkakasamang to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba. Attorney Levy Baligod. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita nyo po, 10:00, tumupad kami sa kanilang imbitasyon. Pero 2:00 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, ganun na rin po ang maaari naming sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Ayan mga kababayan ko, hindi po madali ang ginagawa ng mga bayani natin na mga sundalong ito.
na talagang mulat sa poll, mula kay Orly Gutesa, siniraan na sila. Talagang yung mga bendalo, lalong-lalo na itong si Ping Lacson, mga kababayan, gagawa ng paraan para siraan sila. Ngayon po mga kababayan, i-share nyo ang bidyong ito. I-like nyo para ma-recommend ni YouTube. Para makita ng mga kababayan natin ang tunay na nangyayari. Kasi nga po sa mainstream media, hindi po nila pinapalabas. Ang binabalita nila at ipinapakalat nila na ang Blue Ribbon Committee hearing ay hindi tuloy para yung mga tao hindi malaman ang katotohanan. Alam niyo naman, ang mainstream media, isa rin sa pampagulo sa Pilipinas. Isa rin sa nagiging kawatan at bayaran sa larangan ng pagbabalita. Walang silang daladalang katotohanan, kundi pagtakpan din ang tunay na problema. Ganyan po ang nangyayari. Sa katunayan mga kababayan, yan po ang ibinulgar ni Senador Marcoleta na ang mga pahayagan sa dyaryo, sa TV, sa lahat ng kanilang ginagawang paraan para ibalita ang katotohanan, sa kabilang dako, hindi nila ginagawa yan. Kaya nagkakaroon tuloy ng agam-agam na ganun din ang sinabi ni Karen Davila na ang media ay bayaran. Hindi galing ito sa bibig ni Senador Marcoleta. Kaya suportahan natin ang mga sundalo, si Senador, si Speaker, sila ang huling itas ng Pilipinas. So, bakit dito? So, suportahan po natin sila Marcoleta dito. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4 ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no, na ibinahagi nila sa akin. So, pwede po bang magsalita mo na sila? O tuloy lang? Sige. So, 4 o 5 siguro na initial na magsalita lang para hindi po humaba ang ating... Attorney Levy, pakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige lang. Sige. Ayan mga kababayan, may bagong 4 na may dalang listahan at pasabog na ebidensya. Yung mga, nako po, pasabog ito. Kaya si Tuplok, umiyak na dito sa gigil mga kababayan. Kaya gusto patigil ang pag-iimbestiga ni Marcoleta kasi nga mga kababayan, talaga sila ni Marcoleta at mga sundalo. Kaya isip share, ayan ito, ito sa bayan.
Kaya tayo gumagawa ng balitang ito para malaman ng bawat Pilipino na may nag-iistiga. Kasi sa media sila nangyayaring pag-iimbestiga ng nila Marcoleta dito. Kaya tulungan po natin ang magigiting na senador at mga sundalo na ang katotohanan lamang ang gustong ipalabas dito, hindi yung mga bendalo na walang kwentang senador. Mga kababayan, i-share natin ito. Parang awa nyo na. Para po lahat tayo makinabang dito. Kasi sila Marcoleta ang huling alas at sila Cayetano dito. Ayan ay bagong mukha po, mga kababayan ko, may bagong bago dito. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, Ayan po mga kababayan, Jeron Valderrama, ang bagong bayani na magbubulgar ng kasamaan, magbubulgar ng mga mali-malita kasi isa siya sa mga nakasaksi ng nag-deliver ng pera sa mga tuplok na ito. Tuloy pa natin. tama po si attorney na kagaling po lang namin sa balikadating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok po ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss ESC, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagdi-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, yan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon si Henry
Wobi na. Then nakasagay po sa akin yung dalawang A na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. Tatlo po kami noon. Ang nilalaman po noon is Ayan, kita nyo dito mga kababayan, walang script. Dito mo makikita na talagang may katotohanan ang kanilang sinasabi. Walang binabasang script. Kasasabihin ni Bendelo, sa salita. Tuloy natin. nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nari Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yon. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si Boss. O, kita nyo mga kababayan. Erwin Tulfo, hindi ka naligtas. Binanggit ka na naman ng sundalo. Jeremy Valderrama. Nako, yan, baka isa ito sa mga nag-deliver ng beba na tuloy na exciting itong pasabog na ito. Diyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung advance team po. At meron poong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung dalawa pong sasakyan na parehas elite na white van, mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng dalawang medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pagde-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower noon. Then andun kami sa may corner, sa Perea Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po noon si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi andun pa ko sa unahan, ang una pong lumamabit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. Ayan, mga kababayan ko. Hindi naligtas. Hindi nakaligtas si Erwin Tuplok. Pati itong si Garcia.
lumabas ang pangalan. Kaya mga kababayan, ang masasabi nyo, i-share nyo na para malaman ng mga kababayan natin na ganito kabulok ang korupsyon. Ganito kabulok ang nangyayari sa Pilipinas. Nakaw dito, nakaw doon. Hindi nila iniisip ang ating kapakanan. Sariling interes lang ang ginagawa. Sariling interes ang pinapataba. Nakita niyo nun, mga kababayan, sa dami po ng problema ng ating bansa, mga mahihirap na sa laylayan, nagkabaha-baha na, nagkamatay-matay na ang mga mahihirap nating kababayan, lalong-lalo na yung nasa laylayan dito. Kaya Erwin Tuplok, yari ka kay Marcoleta. Pag ito talaga napatunayan, humanda ka. Yung karma, isasampal sa pagbumuka mo. For transparency, for a better democracy, mga kababayan, ito si The Wonders Philippines. I-like, i-share, at i-subscribe. Para po sumabog ang balitang ito, mga kababayan. Nanggigigil na ako dito. Okay po, salamat po.